Radyoman Report. Maaari po kayong magkomento sa ating live streaming DZXL News o kaya po sa ating text line na 0961-630-7106. Makikikumusta ho tayo sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP para po alamin yung sitwasyon po ngayon ng ating mga kababayang PDL. Ang sobrang init nga ho ng panahon. Tayo nga po sa bahay halos 4 na beses na maligo. At syempre yung malamig na tubig. Si Jail Superintendent J-Rex Bustinera ang tagapagsalita po ng BJMP. Sir J-Rex, good morning po. Si Zander po ito. Good morning! Yes, Sir Sander, at sa mga sumusubaybay sa inyong programa, magandang umaga po sa ating lahat. Opo, good morning din po, Superintendent Bustinera. Sir, kayo po bilang may mahabang panahon na rin po ng panunungkulan sa BJMP kahit po sa mga city jail, ano ho ba ang ginagawa po ng ating ahensya para po kahit papaano maibsan po yung sobrang init na nararamdaman sa loob po ng mga piitan? Okay, Sir Sander. Dalawa ho kasi ngayon po kasi ay nasa national office na tayo. Yes, At opo. sa parte ho ng national office, nagpatupad ho tayo ng mga direktiba para matugunan ho ito. Ano ho yun? Una ho, as early as fourth quarter last year, nakapag-procure na ho tayo ng mga kailangang medisina at mga equipment para matugunan ang summer-related diseases. Kasama na rin ho dito yung paglalagay ng mga retrofit ng mga exhaust fans, ventilation, industrial fans, paglalagay sa ating mga jail. Ano naman ho ang nangyayari sa ating mga jail? Kadalasan pinapalabas na ho sila ng kanilang mga selda ng mas mahabang panahon para hindi ho lahat nagsisiksikan sa loob dahil sa init. Ganun din po, 24/7 ang ating jail nurse at ang tao sa ating health service o mga clinic sa loob ng jail. May mga water rationing na din po, pag-i-encourage sa mga PDL na maligo palagi, availability ng tubig dahil sa Bureau of Fire kung sakaling may water interruption, at kung ano-ano pa mga pagbibigay ng vitamins, pagmamonitor ng TB, BP, at pag-check ng mga sakit sa balat at mga summer-related illnesses at pagmamonitor po nito. So more or less ganun po yung nangyayari ngayon, sir. At so far, natutugunan naman po, nakamonitor naman ho ang ating headquarters dyan. Opo, kasi taon-taon ho sir, di ba pagka ganitong summer vacation ng mga kababayan natin, lagi hong nababalitan na pasintabi ho sa mga kumakain, yung pigsa, bungang araw, yun ho yung karaniwang nagiging sitwasyon po ng ating mga kababayang PDL eh. Tama po. Pero actually ho, last year, ang monitoring ho natin, mas marami ho ang hypertension. Yun po yung mas maraming cases ng hypertension as summer-related disease, kaya kinonsider na rin po namin siya. And then po pangalawa ho yung mga sakit sa balat. Sa ating monitoring ho, ganun pa rin ho naman mga sakit sa balat, katulad nga ho nung kanina, pasintabi ho, yung pigsa at mga galis, lahat po ng mga sakit sa balat na dulot na o bungang araw, dulot ng init. Ganun pa rin ho yung hypertension at iba-iba ho. Kaya nga ho, tuloy-tuloy yung monitoring, awareness sa mga PDL. Sinasama na ho natin sa orientation nila na kapag nakaramdam sila ng mga ganitong sintomas, magpa-check up ho agad dahil available naman na ho yung mga doktor at nurses natin sa clinic. Opo. Swerte ho siguro yung mga nasa malalaking mga yung land area po nung ating BJMP facility na talaga hong yung mga PDL pwede hong maglaro sa labas. Yung kumbaga, meron hong silang physical activity at nakakalakad-lakad po versus po dun sa ilang mga piitan na medyo maliit po yung kanilang gusali eh. Tama po. Sa probinsya ho, mas madalas na open yard ang kanilang mga... Mas maganda po yung ganun, no, sir? Opo. Dito ho sa Metro Manila, ang pagkakaalam namin, Manila, Caloocan, yung mga malalaking land area. Other than that, building type na ho, o multi-level, vertical expansion. Sa ngayon naman ho, lahat ho kasi ng mga bagong tayong building natin ay compliant naman ho sa international standards at sa ating mga building code. Katulad ho ng Payatas, yan sa Quezon City na sikat. Yan ho ay well-ventilated, maayos, maluwag at zero congestion. At sa ibang mga lumang facility ho na building type, doon ho yung pinaka-challenge natin. Kaya nga ho, nagre-retrofit ho tayo ng mga exhaust fans, ventilation ng mga industrial fans, at hindi as much as possible, nakakalabas ho sila sa mga recreation area ng building. Opo. At Sir J-Rex, maiba ho ako ng paksa.
I think last month po no, natanong po ang BJMP dahil meron daw pong mga illegal na negosyo na nangyayari sa ilang mga, ang binanggit po sa Senado, for example, halimbawa po yung sa Lapu-Lapu City, meron daw hong mga mga nagnenegosyo na mga guard o kaya po warden, yung iba naman po PDL to PDL, mga illegal business venture. Ano ho ba itong mga ito? Una ho, alamin ho natin ang konteksto niyan. Ang konteksto ho niyan ay galing ho yan doon sa isang programa po ni Senator na kung saan may nagreklamo na hindi daw naisoli yung pera niya na naipon niya sa loob dahil sa voucher nung komisaryo, yung official na tindahan doon. Okay. So ito ho kasi ay meron ho talagang official na tindahan sa loob dahil lahat naman ho ng PDL ay hindi pa sentensado at hindi naman maribileo pa rin ho silang mamili ng gusto nila. Kaya ho may official na tindahan. Yan po ay regulated ng ating pamunuan. So legal po Kaya yun, lang no? ho, Legal po legal yun. ho yun. Apo, correct. Kaya lang ho, hindi ho mapigilan yung mga ibang PDL naman ho ang nakikipag-transact sa kapwa PDL. Katulad ho nung yung hong nangyari doon sa reklamo sa programa na yon ay nagpapautang daw ho siya, nagtitinda siya ng ulam na niluluto niya at binibenta niya sa kapwa niya PDL na nakaipon siya ng pera. At yan ho kasi ay unregulated at mahirap din hong i-monitor. Bagamat ang policy ho talaga natin ay isang official na tindahan lamang, yung commissary, jail commissary. Masasabi rin ho nating isolated case ito dahil ito ho ay nangyari dito sa Region 7 at sa Lapu-Lapu. Sa ibang jail naman ho, hindi naman ho talaga ito nangyayari. At kung may pagkakakitaan naman ho, ito ay illegal gamit ang Livelihood and Skills Development Program natin kung saan gumagawa ng mga handicraft, mga produkto at nagtatrabaho ang mga PDL at nagkakapera ho talaga sila doon. At iyon ay pinapadala nila sa kanilang kamag-anak. Kung naiipon nila, dinadala nila paglaya nila. So ito ho ay isolated case at ang nangyari naman ho dito ay yung involved na personnel na napabayaan o naging negligent sa trabaho ay kinasuhan na rin ho at tinanggal na ho doon sa jail home iyon. Opo, yung mga ganun sir na parang maliit lang naman, halimbawa ikaw ay magbebenta ng pagkain, halimbawa yung bigay sa iyo na dadalhin sa iyo ng iyong dalaw, bawal ho, kumbaga parang bawal rumakit. Opo. By policy ho, bawal rumakit. Kaya lang ho, nagkakaroon ng mga informal barter o exchange kapag sila na lang ho sa selda na ito napakahirap din ho talagang pigilan dahil kung yun naman ho ay pagkain hindi naman pinagbabawal. Kaya lang ho, binibili ho ng ibang PDL. Opo. Kaya nga rin ho, nag-voucher system kami. Ayaw na ho namin ng cash as much as possible. Yun po yung gamit sa commissary natin na voucher or coupons. Ito rin ho yung naging issue, pinag-aaralan din ho namin dahil as much as possible ayaw namin ng magamit ang malaking pera kasi ginagamit rin ho ito sa form of corruption sa aming mga duty. Kaya lang ho na naaabuso naman ho dahil dumadami naman yung voucher na hindi napapalitan kapag lumalaya. Kasi Kaya baka tinitingnan pa ho namin ito, pinag-aaralan pa ho. Baka may nagpapa 5-6 pang PDL. Tama ho, yan nga ho yung isa sa mga konteksto ng reklamo doon sa programa po ni Senator dahil dumami ho yung kanyang pera dahil nagpapautang rin ho siya sa kapwa niya PDL, parang 5-6 to. Opo. Ang maganda lang po, yung sinasabi po ninyo kanina na regulated, yun hong mga negosyo sa loob, halimbawa po yung mga handicraft. Ako sir, nakakain na ako ng tinapay na na-bake po sa loob mismo ng Manila City Jail. So yun po, mga legal po yun ng mga business. Tama po, legal at regulated ho yun at lahat ho nagtatrabaho doon, part ng skills development nila at livelihood na rin. Kapag yung income nila doon ay napupunta rin ho sa kanila, pinapadala nila sa kamag-anak. Hindi lang ho yun, yung mga handicraft o kaya ho scholarship sa pag may TESDA program sila, na training na may allowance sila. Yun ho mga pinagkakakitaan doon na extra income nila na napapadala sa kamag-anak. Opo, and siguro yung inspiring story po, paglabas po nila sa piitan, kapag sila po ay fully reformed na, pagdating nila sa kanilang mga pamilya, meron po silang skill na natutuhan para po sa pagpapatuloy po nila sa labas. Yes, tama po. Kaya nga lang po, may mga isolated case at hindi naman natin ho yan talaga napipigilan, ipinipilit nating i-monitor. So mga isolated case lang naman ho ito na talagang, kumbaga, pinipilit pa rin nilang kumita sa ibang paraan. Opo. Superintendent J. Rex Bustinera, maraming salamat po sir.
Maraming salamat, Sir Sander. Magandang umaga po. Thank you po kay Jail Superintendent J-Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Diyan lang